This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Traffic rerouting scheme. Ipinatupad ng POSO upang maibsan ang problema sa mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Perez Boulevard. Isang paaralan sa San Fabian, Pangasinan. Halos 3 linggo nang lubog sa baha. Aning kamatis ng ilang magsasaka. Itinapon na lang sa gilid ng kalsada sa Bayumbong Nueva Vizcaya. Bakit kaya? At Kapampangan style gowns na pidayit. Tampok sa isang National Fashion Gala. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag kamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nagpatupad ng traffic rerouting scheme ang POSO upang maibsan ang problema sa mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City. At kaugnay niyan, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, upang makaiwas nga sa mabigat na daloy ng trapiko lalo na sa bahagi ng Perez Boulevard, nagsagawa o nagpatupad ng traffic rerouting scheme ang Public Order and Safety Office, partikular sa mga pampasaherong jeep na may rutang San Fabian, Pamanawag. Nagpatupad ng emergency traffic rerouting scheme ang Public Order and Safety Office sa Dagupan City. Tugon ito ng POSO upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko, lalo na sa bahagi ng Perez Boulevard. Pansamantalang hindi muna pinapayagang dumaan sa city proper ang mga traditional at modernized jeep na may rutang San Fabian, Manawag. Ay makikita niyo po, one lane lang po yung nagagamit natin dahil tinabunan at sisimentuhin. Kaya po ngayon nag-emergency reroute kami ng galing Mangaldan, galing Manawag at galing sa Nasinto, Sampabian. Apektado mga tsuper dahil hirap silang makakuha ng pasahero dahil sa ipinatutupad na traffic rerouting scheme. Hindi rin po kami nakakapag-pick up ng pasahero kasi gawa ng marami kaming sasakyan, volume kami dito, pinapalis kami kagad. Halos walang makuwang pasero. Hindi po pa dyan sa malayo. Kaya hirap ng biyahe. Pati ang ilang pasahero, apektado rin. Pero mas okay po sana nandun kasi nandun po yung mga pasahero na sasakay. Hindi na po sila pupunta dito. Nahirapan din po kasi lalakad pa po kami. Doon na lang po sana kami mag-aantay kasi lalakad pa kami dito. Malayo po, tsaka may time po na baka malit po kami kasi siyempre po may lalakad pa po kami. Ayon sa Public Order and Safety Office, pansamantala muna nilang ipinatutupad ang rerouting scheme habang hindi pa natatapos ang mga ginagawang kalsada sa lungsod. Chris, dito sa makipot na daan na ito, maaari lamang pumasok yung mga pampasaherong jeep na may rutang San Fabian. Kasama na dyan yung may rutang Mapandan, sa Nasinto, maging sa Manawag. Dito sa may Santa Maria Road, papunta dito sa may PNR Road, palabas sa A.B. Fernandez East, pabalik sa kanilang ruta. At sa mga pampasaherong jeep naman na may rutang Kalasyaw, Dagupan, maaari silang dumaan sa may alternatibong ruta sa bahagi ng Herrero Perez Road papunta sa Mayombo Road palabas sa bayan na ng Kalasyaw upang makaiwas nga sa mabigat na daloy ng trapiko lalo na sa Perez Boulevard. Tiniyak naman ng Public Order and Safety Office may mga nakaantabay na POSO enforcer at mga traffic signages para sa pagpapatupad ng traffic rerouting scheme dito sa Dagupan City. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Naging bagyo na ang low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinawag itong Bagyong Igme, ang ikalimang bagyo sa par ngayong Setyembre. Maglalabas ang update tungkol dyan ng Pag-asa sa mga susunod na oras pero sa ngayon, mababa ang tsansa nitong mag-landfall sa Pilipinas pero tutumbukin ang Taiwan. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay.
Habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas habang localized thunderstorms sa Mindanao. Sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Benguet, Abra, Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya, Mountain Province at Isabela. May tsansa ng malalakas sa ulan kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Isang paaralan sa San Fabian, Pangasinan halos 3 linggo nang lubog sa baha. May ulat Jasmine Gabriel Galban. Halos 3 linggo nang binabaha ang malaking bahagi ng Longos Elementary School sa San Fabian, Pangasinan. Nangingitim na ang tubig mula sa covered court hanggang sa harapang bahagi ng bakuran ng eskwelahan. Mataas pa rin ang tubig sa loob ng ilang silid-aralan. Bunsod ito ng nararanasang pag-ulan simula pa nung manalasa ang bagyong Enteng na sinundan ng habagat at ng katatapos na bagyong Hiner. Wala nang drainage yung school namin kasi nga block na yung drainage doon. Block totally kasi nabili ng private individual. 9 na classroom ang hindi nagagamit ng mga mag-aaral. Para hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga learner, nagpapatupad ng class shifting. Nagsusubside man but every time na may ulan, tatas ulit. Sana 1 week na walang ulan, saka may magsuside siya din. Pag nakikita mo kasi mahirap talaga kasi sa mga bata pa lang. Sa tuwing pumapasok sila, natatakot din sila sa baha. Matagal na raw na problema ng eskwelahan ng baha tuwing tag-ulan. Malaking pondo raw ang kakailanganin sa pagtatambak ng lupa sa paaralan. Sa ngayon, makikipag-ugnayan ang pamunuan ng paaralan sa lokal na pamahalaan para matulungan sila sa pagtatambak ng lupa kahit sa daanan lang papunta sa mga silid-aralan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, presyo ng kada kilo ng bangus na ibinebenta sa ilang pamilihan sa Dagupan City tumaas ng 20 pesos. Narito ang report. Tumaas ng 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ayon sa ilang konsignasyon operator, bunsod ito ng nararanasang pag-uulan at nagdaang bagyo. Pahirapan daw ang pagkuha ng supply ng bangus sa mga supplier. Pahirapan yung supply. Ito nga yung dumadating na yung bagyo. So, mag-normalize yung weather, medyo mag-normalize din yung stocks. Pero sa ngayon, may konting kataasan talaga yung presyo. Umaabot ngayon sa 160 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus. Siyempre, kung ano yun natin, mabigat sa bulsa. Siyempre, kailangan natin, di gagawa ng paraan. Dahil sa kakaunting supply, kakaunti rin ang nakukuha ng bangus retailer na si Jolly. Ang dating 500 kilos ng bangus na binibili niya kada araw, ngayon nasa 200 kilos na lang. Taas. Tapos konti yung supply ng bangus. Nung biyahe ng madaling araw hanggang ngayon hindi pa nakakuha. Marating kami doon sa San Carlos, mga alauna ng hapon. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Sa kuha ng dashcam video, makikita ang humaharurot at nag-overtake na motorsiklo sa isang van nang biglang makasalpukan nito ang isa pang motorsiklo sa National Highway na bahagi ng Barangay Sinait, Ilocos Sur. Sa tindi ng salpukan, parehong nasawi ang mga rider ng 2 motorsiklo na edad 24 at 31. Makikita pa sa video pagtilapon ng isa sa mga rider. Parehong may suot na helmet ang 2 pero matindi ang tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala pa sila sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo ngayong pag-ulan. Huwag po natin tayo magsaling mag-respect at po. Mas maganda na lang na malis tayo o makarating tayo sa pamilya natin na hindi tayo malisgaya. Samantala, patok na pasyalan ng kakaibang bundok sa Cervantes, Ilocos Sur. Mistulang Switzerland ang view na mapapawaw ka sa makapigil hiningang tanawin. Atraksyon dito ang Pulang Lupa kung saan berdeng-berdeng damo ang masisilayan. Instagrammable ang view kaya sulit ang pamamasyal. 2 oras lang naman ang hiking bago marating ang lugar. Pero sa panahon ng tag-init, pwedeng magmotorsiklo o sumakay ng 4x4 vehicle.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bahay sa Kalasyaw, Pangasinan, tinupok ng apoy. Naka-alerto, CJ Torida. Naabo ang bahay na ito sa barangay Nagsaing, Kalasyaw, Pangasinan hapon nitong Miyerkules. Bunsod daw ito ng pumutok na electric fan sa loob ng isang kwarto. Nagluluto po yung tita ko ng paninda niya, tapos bigla na lang pong nakita na lang po nung malaki na po yung sunog. Buti na lang daw na ilabas nila agad ang 3 taong gulang na batang nasa loob ng kwarto. Walang naisalbang gamit ang mag-anak. Sana po matulungan niyo po yung tita ko kasi walang-wala po sila ngayon. Ayon sa Kalasyaw Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Inabot ng halos 1 oras ang sunog. Tinatayang aabot sa mahigit 150,000 pesos ang halaga ng danyos. Iba yung pag-iingat po, lalo na po sa mga ganitong panahon. At mag-uumpisa na rin po ang bear season, so yung ating malamig at mahanging panahon. Sumiklab din ang sunog sa isang commercial at residential building sa barangay Kabatling, Malasiki, Pangasinan pasado alas 7 kagabi. Iniimbestigan pa ng Malasiki Fire Station ang sanhi ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang kabuang halaga ng danyos sa sunog. Kasama si Ron Daniedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Presyo ng kamatis sa Mangaldan Public Market bumaba ng 50% dahil sa hindi magandang kalidad bunsod ng nararanasang pag-ulan. Narito ang report. Isa-isang pinupunasan ni Rochelle ang paninda niyang kamatis bago i-display para ibenta. Inaalis ang mga nabubulok na kamatis. Ngayong tag-ulan, hindi raw magandang kalidad ng mga nabibili niyang kamatis sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Pinupunusan lang namin, ma'am. Para pag sinupot sa plastic, hindi siya masyadong basa kasi di naman nila binibili pag nakita nilang basa yung plastic. At saka pag basa kasi, ma'am, nalulusong. Opo. Bumaba rin ng 50% ang presyo ng kada kilo ng kamatis. Mula sa dating 70 hanggang 80 pesos per kilo, ngayon mabibili na sa 35 hanggang 40 pesos per kilo na ikinatuwa ng ilang mamimili. Katulad po namin na walang trabaho, di napakalaking tulong. Sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, makikita ang mga aning kamatis na nakatambak sa gilid ng kalsada. Ayon sa Municipal Agriculture Office, apektado ng ulan ang kalidad ng mga kamatis kaya tinatanggihan ng mga buyer kahit pa binabaan ng presyo. Iimbestigahan daw ng Agriculture Office kung ang mga aning kamatis na tinapon sa gilid ng kalsada ay mula sa bayan ng Bayumbong. Trace po namin kung ano pong history or kadalasan na nangyayari doon, ma'am, kasi ang sabi doon daw talaga minsan tinatapon. Sakaling mula ito sa mga magsasaka ng Bayumbong, nakahanda naman umanong tumulong ang Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Glban, 1 North Central Luzon. Nagbabala naman ang Pantal Barangay Council sa kumakalat na solicitation letter na ginagamit umano ng ilang individual upang manghingi ng tulong. Silipin sa report. Nagbabala ang Barangay Council ng Pantal, Dagupan City ukol sa umano'y kumakalat na solicitation letter na ginagamit ng ilang individual upang humingi ng tulong. Nakatanggap ng report ang barangay na may 2 individual daw na nanghihingi ng tulong pinansyal gamit ang solicitation letter na galing daw sa Barangay Council. Nakasaad sa solicitation letter na isang garbage collector ang namatay at humihingi ng tulong pinansyal ang kanyang pamilya sa pagpapalibing. Mali rin ang nakalagay na pangalan ng punong barangay. Kasi nagtaka na ako kasi eto nga, walang Barangay Pantal, yung letterhead nila is sa provincial seal and Dagupan seal. Walang barangay seal. Kaya syempre doon, magtataka na rin si attorney dahil eto nga, yung sa official seal na lang, hindi Barangay Pantal. Iginiit ng punong barangay na wala silang ginagawang solicitation letter at hindi rin sila nagsosolicit. Wala rin daw sa database ng barangay ang pangalan na nakasaad sa solicitation letter. Kung kinakailangan daw ng burial assistance ng isang residente, maaari lang magtungo sa barangay at magsumiti ng kinakailangan na dokumento para mabigyan ng tulong pinansyal.
Nung pinakita sa akin, siyempre ang reaction ko, siyempre magagalit ako dahil ano na naman ito, pang ilang beses na. Hindi naman kami nagpapasulisit. Kaya yun, kinausap ko yung staff ni attorney, sinabi ko na wala pang solicitation letter. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Timbog ang 48 anyos na babae na tinaguriang drug queen ng Norte sa buy-bust operation sa Baguio City. Tutukan sa report. Timbog sa buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group Cordillera ang 48 anyos na babae na tinaguriang drug queen ng Norte. Isinagawa ang operasyon sa isang fast food chain malapit sa isang bus terminal sa Barangay Marcoville, Baguio City kaninang umaga. Galing Maynila ang suspect, dala ang kontrabando na i-deliver sa kanyang katransaksyon na isang undercover agent na pulis. Nang magkabutan, agad inaresto ang suspect. Nakuha sa kanyang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Nabawi rin sa suspect ang budol money na ginamit sa operasyon. Malawak daw ang operasyon ng suspect sa mga lugar sa Hilagang Luzon. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang suspect, pero sabi niya na pag-utusan lamang siyang i-deliver ang illegal na droga. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect. Sa La Trinidad, Benguet, huli sa buy-bust operation kahapon ng madaling araw ang isang lalaking nagbebenta umano ng illegal na droga. Nakuha sa kanyang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit 6,000 pesos. Walang pahayag ang suspect na pinsan din umano ng isa pang drug suspect na nahuli noong Hulyo. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, Kapampangan-style gowns na pidayit tampok sa isang National Fashion Gala. Tunghayan sa report. Iba't ibang damit at disenyo mula sa mga kilalang designer sa bansa ang nagpakitang gilas sa isang fashion gala na ginanap sa makasaysayang Metropolitan Theater. Isa sa mga standout na mga disenyong ipinakita sa show, ang Kapampangan-style gowns na kung tawagin ay pidayit. Ang pidayit ay ang paraan ng paggawa ng damit kung saan pinagsama-sama ang iba't ibang kulay ng retaso para makabuo ng panibagong obra maestra. Papakita natin kung ano yung galing ng Kapampangan, tatak Kapampangan, bits nga yung pidayit na ipagmamalaki ng Pampangan na i-execute at para ipakita natin kung ano yung talento natin, kung ano yung kaya natin at of course, what we can show and contribute to arts and culture. Binigyang pugay sa interpretation ng mga gawang pidayit garments ang ganda at lokal na sining ng Pilipinong pintor at master of genre na si Fabian de la Rosa. Singganda ng mga Kapampangan beauty queen ang kanilang mga hinabing kasuotan habang rumarampa ang mga ito sa awiting Paru-Parong Bukid. Bukod sa magarbong runway show, ipinakita din sa okasyon ng iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang multimedia production. Katuwang ang National Commission for Culture and the Arts. Bukod sa pidayit, nasa higit 20 Filipino designers din ang tampok sa nasabing gala. Ayon sa Kapampangan designer na si Philip Torres, ang fashion show ay mahalaga para maipakita na kayang makipagsabayan ng mga Kapampangan designers sa buong bansa sa larangan ng sining. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga kapuso, excited na ba kayo sa round 1, one-on-one ng The Clash? Magsisimula na bakbakan sa kantahan. At dito malalaman kung sino ang aabante sa Top of the Clash. Mapapanood yan bukas, araw ng Sabado, 7:15 ng gabi sa GMA at mapapanood din sa GTV, 9:45 p.m. Mag-uumpisa na rin mga kapuso ang Season 2 ng Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 10 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay magsisimula sa September 28 at magtatagal hanggang December 6, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV at radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics
at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Barrier ng SCTEX biglang humarang sa isang motorista habang dumadaan sa Concepcion Toll Plaza. Narito ang report. Ba't bumaba? Viral sa social media ang post ng isang motorista habang binabagtas ang kahabaan ng Subic-Clark-Tarlac Expressway, Concepcion Toll Plaza, bandang umaga noong September 12. Padaan na sana ang motorista matapos mag-green light sa toll gate nang biglang bumaba ang toll barrier. Sa social media post, naglabas ng pagkadismaya ang motorista sa pamunuan ng expressway. Aniya, ni walang nag-asikaso sa kanila, ni pasensya, walang narinig at kinailangan pang tumawag ng autoridad para sila ay asikasuhin. Humingi ng dispensa ang pamunuan ng expressway. Nandun yung toll personnel. Tapos in-advise siya na antayin na lang yung patrol po namin kasi sila actually gumagawa ng mga incident report. Pero dahil apparently nagmamadali po siya, umalis na lang po. And then yun nga po, nakita po namin na may post na po siya sa social media. Pinalitan ng SCTEX ang control gate sa nasabing toll plaza para masiguro ang kaligtasan ng mga motoristang dumadaan sa expressway. Doon is tinignan kung meron siyang problema pero kung bakit particularly isang incident lang naman for all the motorists na dumaan doon, wala naman siyang ganun. Even yung after po ng incidente na yon, nakita naman na nagpa-function na maayos yung TCG. Pero just to ensure, pinalitan na muna ng aming technology yung. Sa panayam ng GMA Regional TV sa Toll Regulatory Board, sinabi nito na kailangan masiguro ng mga toll operator na lahat ng kanilang mga equipment at system ay gumagana ng maayos para makaiwas sa mga ganitong klaseng insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Hezbollah chief tinuligsa ang pag-atake ng Israel warplane sa Beirut. Narito ang Globalita. Naghayag ng pagtuligsa ang leader ng Hezbollah na si Sayyid Hassan Nasrallah sa umano'y mapanganib na pag-atake ng Israel na sinasabing nagpasabog sa mga radyo at pager sa Lebanon na inilarawan bilang isang potential declaration of war. Habang umiere ang broadcast, malalakas na pagsabog mula sa Israeli warplanes ang yumanig sa Beirut. Inilarawan ni Nasrallah ang pag-atake bilang unprecedented kasabay ng pag-akusa sa Israel na nagtatangka umanong pumatay ng libu-libong katao habang binabawasan ang epekto nito sa Hezbollah. Sinabi naman ng Israel na magdamag umatake ang kanilang mga eroplano sa southern Lebanon. Ang Lebanon at Hezbollah ay inakusahan ng Israel sa mga pagsabog ng kagamitan noong Martes at Miyerkules na ikinasawi ng 37 katao. Ang mga pag-atake sa communications equipment ng Hezbollah ay nagdulot ng takot sa buong Lebanon na nag-udyok sa marami na iwanan ng kanilang electronic devices sa takot na baka nagdadala sila ng mga nakatagong bomba. Natagpuan ang isang patay na baby dolphin sa dalampasigan dahil sa unti-unting pagkatuyo ng Amazon Lake sa Brazil, bunsod ng naitalang pinakamalalang tagtuyot. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagkatuyo ng major rivers sa branches ng Amazon Basin, ang lawa na konektado sa Solimões River ay lumiit na nag-iwan ng mas kaunting espasyo para sa mga dolphin. Bukod sa mga dolphin, apektado na rin ang buhay sa komunidad na malapit sa Amazon River. Nagkakaroon na kasi ng kakulangan ng water transportation dahil masyado nang mababaw ang tubig para sa mga bangka. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, let's celebrate Alicia! Dahil makikisaya ang Kapuso stars na sila Rocco Nasino, Ara San Agustin at Angela Alarcon sa 75th founding anniversary ng Bayan ng Alicia, Isabela. Bukas na po yan, araw ng Sabado, September 21. Sama-sama tayong mag-enjoy alas 5 ng hapon sa Alicia Grandstand. At see you there, mga kapuso. Kumamada na pinagsamang 42 points sina John Barba at Gal Montaño upang buhati ng LPO Pirates kontra Arellano Chiefs 90-86 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Kailangan pa ng Pirates ang extra 5 minutes upang maitala ang kanilang ikalawang panalo sa torneo.
Nagtapos ang regulation sa 79 all pero nagpakawala ng sunod-sunod na puntos ang LPU Pirates upang maiselyo ang laro. Tinanghal na best player of the game si Barba sa kanyang 25 points, 8 rebounds at 3 assists. Sana maging milyonaryo kaming lahat na magkasama dito, tricycle driver. Para mag-relax na kami sa bahay tapos na lang, simple-simple lang ng pasada. Wow! Gusto ko po mawala lahat ng marites. Para wala na daw po maingay. Maipasa po yung mga exams na. Bakit? Bumabaksak ka ba? Medyo delikado po. Girlfriend po. What? Para may katulong ako sa lahat. Gusto ko ng jet plane. Para makapunta rin ako sa Mars. Mga kapuso, 96 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.